Yan po ang ano, yan po ang name ng clinic nila. Yan ang oras. Yan po ang yung oras, yan ang clinic nila. Ito yung mga ano, yung mga kailangan natin is ito. Ito yung mga kailangan natin. Nakatry na ka og kanang kuan? Pa-check up sa inyong dunggan? Nakatry na mo og pa-check up sa inyong dunggan diri sa Japan? Hindi pa kayo nakapunta sa clinic ng ng tenga sa Japan? Nakatry na kayo pa-check up ng tenga nyo? Kasi yung nakarang araw naglinis ako ng tenga ko, then yun na tusok ko na naman yung doon, yung dito sa ilalim yung dumi ng tenga. Kaya ngayon punta na naman ako doon sa clinic ng mga tenga. Hindi first time ko. Hindi to first time. Pangalawang bisis na to. Pangalawang bisis ko na tong pupunta pa doon sa clinic. Kailangan kasi talaga mag-ingat sa tenga natin. Importante talaga yung mag-ingat tayo sa paglilinis ng tenga natin. Ako kasi yung ginamit ko Cyking, yung ginamit ko na panglinis ng tenga is yung buds. Pero Cyking, yung ginamit ko is yung yung maliit, yung pambata na yung maliit, yung pambata na panglinis na yung buds na maliit, yung ginamit ko sa tenga ko dahil nga nakukuha yung dumi talaga doon sa ilalim. Maliit kasi siya yung niya, buds, di ba, maliit. Kaya parang ang sarap sa tenga yung maliit. Kaya yung nagsimula akong gumamit niyan, doon na yung first time ko na ganito din. Natusok ko rin sa ilalim ng dahil nga maliit siya. Napapasok siya doon sa ilalim ng tinga natin. Dahil para lang siya sa mga bata talaga. Siguro. Kaya, pero hindi pa rin ako ginamit ko pa rin siya nung nakarang araw, yung maliit na panglinong buds. Siya pa rin ginamit ko. Kaya ito, naano ko naman sa ilalim ng tinga ko. Natusok ko na naman siya. Kaya hindi naman siya masakit, pero nandito na siya dito parang nandito na yung dumi sa pinakailalim ng tenga ko. Kaya hindi ka mapakali. Hindi na ako mapakali ba sa pagtatrabaho, sa araw-araw. Dalawang araw na siguro to. Dalawang araw na to. Hindi ako nakapunta kahapon dahil nga sila day off na ang clinic. Ngayon tiro sila ng UB, kaya kailangan ko nang pumunta ngayon. Yan yung King UB Friday, dahil pagbukas pa half day na lang sila pag Sabado. Kaya kailangan ko nang pumunta sa clinic ng tenga. I-share ko sa inyo sa video na to kung yung mga experience ko, or yung masasabi ko ba sa paglinis ng tenga dito sa Japan, yung clinic nila. Siguro hindi ko hindi ko ma-share sa inyo yung video ng clinic dahil parang ngayon kasi parang bawal na, nakasulat na sa labas talaga ng mga clinic na bawal na mag-video sa loob, bawal na mag-picture, mag-camera sa loob. May nakasulat na sa mga clinic na mga hospital na ganon, bawal yan.
sa loob. Okay lang sa labas, pero ipakita ko lang yung labas ng clinic din. Doon ko lang i-share sa inyo. Pero bawal na sa mag tayo sa loob ng clinic. Nagbawal na 'yan. Kaya yung experience ko, yung yung magkano ba or ano ba dapat i-prepare para before ka pumunta sa isang clinic, isang mga clinic sa Japan, i-discuss natin yan pagkatapos ko pumunta sa clinic. For now, punta muna ako sa clinic, then pagkatapos i-discuss natin or i-share ko sa inyo yung karanasan ko para din baka may matutunan kayo or baka nakapunta din kayo sa tenga ng clinic ng mga tenga sa Japan. Kung ano yung pwede din ninyo i-share sa akin or i-comment ninyo kung ano yung mga experience niyo pagpunta niyo sa mga clinic or clinic ng mga clinic ng Japan. Okay? Nandito na ako sa clinic ng mga tenga, mga ilong at mga yung nodo. Sa nodo natin yung sa Tagalog, nodo, tutunlan. So nandito na ako at ito yung clinic. Para siyang para siyang bahay lang, no? Parang bahay lang. Ito yung clinic na papasukan ko ngayon. Diyan ako magpa-check ng tenga ko ngayon. Then may isang tao, may isang babae na naghintay dahil hindi pa siya makapasok Hindi pa kami makapasok dahil ang time na mag-open sila ulit sa Gogo or sa hapon is alas 3 ng hapon sila mag-open ulit. Kaya hindi pa siya makapasok. Dahil alas 2 pa, imedya siguro 2:30, wala pa siguro 2:30. Pag 2:30 na, pwede ka nang pumasok siguro. Ganyan ang mga yung mga kagaya ko ngayon, kagaya niya ng isang babae. Gusto kasi namin mauna, gusto namin na matapos agad kami. Kaya gusto namin before mag-open yung isang clinic, dapat nauna ka na dyan ng 30 minutes or 1 hour. Mauna ka dyan, magpila ka dyan na ikaw yung nauna para ikaw yung unang matapos. Dahil hindi mo kasi alam hindi natin alam kung marami ba ngayon ang magpa-check ng tinga or magpa-check ng ilong nila or yung dito yung nodo, yung tutunlan. Hindi natin alam. Kaya kung pwede lang mas maaga, mas mauna ka pa doon kaysa sa mag-open sila ng 30 minutes. Para ikaw yung unang matapos. Kaya pag pumasok na siya dyan o may isa na ding dadating, kaya dapat na ako mag-fall in line doon sa loob, ha? Mag-fall in line ako doon para mauna ako. Tika muna. Mag-fall in line na tayo doon sa loob. At ito yung mga yung mga kailangan natin is ito. Ito yung mga kailangan natin. Ito yung yung Sakai Hoken ninyo, yung Sakai Hoken natin, ito yung Sakai Hoken, yung insurance card, and then yung card nila, yung card ng clinic at yung insurance card natin. Ito pala yung yung name ng clinic nila dito. Yan po ang name ng clinic nila. Yan ang oras. Yan po ang yung oras, yan ang clinic nila. Kaya dapat na ako mag-fall in line dito para mauna ako. Ito lang yung clinic nila. Yan lang. Ito lang yung clinic nila. Parang bahay, no? Parang bahay yung clinic nila. Ito yung mga kailangan natin. Natapos na ako sa paglinis ng tenga ko. Tapos na. So ganyan lang kabilis pag ikaw yung nauna, pag ikaw yung
ano doon, ikaw yung nauna sa pila, ganyan lang kabilis ikaw matatapos. So for example, alas 3, di ba, nandun ako sa loob dahil alas 3 yung start nila, 3 PM yung start nila, so natapos ako ngayon is anong oras na, alas 3:20 na. So siguro mga 20 to 30 minutes pag ikaw yung nauna sa pila. Kaya pag busy ka or gusto mong matapos agad ka, dapat ikaw talaga yung mauna doon sa pila before sila mag-open ang mga clinic sa Japan. So ngayon, yung ginawa niya sa akin, yung doktor, yung ginawa ng doktor sa tinga ko is ano lang, yung tinga ko, nilinisan niya yung tinga ko. Then, oo, bawal, may nakasulat doon, may nakasulat sa clinic na bawal talaga mag-bit-bit ng cellphone, mag-video ka doon sa loob ng clinic, mga hospital dito sa Japan. Bawal na talaga yan. Kaya hindi ako nakapag-video doon, sa labas lang. So, yung experience ko sa clinic na to is i-share ko lang sa inyo dito sa Japan. Pag pumunta ka sa clinic dito, pasok mo sa clinic dito sa Japan, nakaset na same lang yan sila lahat clinic dito. Parang pareho lang ba yung step by step nila sa pagpasok mo sa clinic nila, yung mga rules and policy nila sa mga clinic na to is parang katulad same lang sila. So pagpasok mo, may chanilas na nandyan, then palitan mo yung sapatos mo ng chanilas nila, and ang sunod niyan is yung kukunan yung kinukuha nila yung yung temperature mo with alcohol, hindi with alcohol, yung kamay mo, yan doon, na-experience ko doon, pag ganun ko sa kamay ko sa alcohol is kasama na yung pagsukat ng temperature natin, kung baka may lagnat tayo or ano ba. Kaya doon chinicheck talaga sa mga clinic dito, sa clinic na pinuntahan ko ngayon is chinicheck talaga nila yung temperature ng bawat isa, kung totoo ba na wala kang lagnat. So pagkatapos ng checking, kailangan naka-prepare na yung insurance na card mo, yung pinakita ko sa inyo, yung insurance card. Yan ang tawag yan dito is yung Shakai Hoken. Yung hawak ko is Shakai Hoken. Kaya yun, importante talaga yun. Hindi ka sa mga clinic dito pag wala yun. So yung Shakai Hoken card and yung yung card ng clinic na pupuntahan mo, yung card ng doon sa Mimiko na clinic. So yung dalawa na yan, kinukuha talaga yan, especially yung Shakai Hoken mo talaga, pinaka-importante yan kasi yung insurance natin dito sa Japan, yung Shakai Hoken. Kaya pagkuha niya ng mga card ko, ifa-follow na yun yung yan ang pinakamahirap for me yan ang pinakamahirap. Pag lalabasan kanila ng papel, magpapasulat sila sa iyo. Pag may mga papel na kailangan mong isulat na ikaw lang mag-isa, wala kang kasamang Japanese, yan for me, yan ang pinakamahirap para sa akin. Yung mga yung ganyan na experience ko papunta-punta sa mga kahit anong clinic dito sa Japan, yan ang number 1 na mahirap for me, na pag may tunol na papel, yan na naman, magsulat ka na naman kung ano yung problema mo. Ang mahirap lang kasi dito sa lugar namin, or pag hindi ka sa sa mga lugar ng, siguro hindi ko alam sa Tokyo baka sa mga Tokyo, sa mga ganon,
dahil doon maraming mga ano, 'di ba, foreigners, maraming foreigner doon. Kaya siguro doon, hindi ko alam sa Tokyo ha, pero baka may English doon, mamili ka doon. Pero dito kasi sa amin, dito sa probinsya, hindi sa city, sa mga probinsyang nakatira dyan, sa mga kagaya ko na Filipino, mga ibang lahi, ang hirap dahil hindi yun nag-i-English yung mga staff doon. Siguro yung doktor nag-i-English yun, pero yung mga staff doon na nasa mga infos, yun sila yung tumatanggap ng mga papel mo, yung mga ganon, mga bayarin, mga bayad mo, sila yung silbi assistant ng doktor. Feel ko hindi yan sila marunong mag-communicate ng English dito sa probinsya. Pero doon siguro sa Tokyo, feel ko marunong yan sila. Siguro baka marunong yan sila. Pero dito ang hirap dahil hindi sila marunong mag-English. Then yung papel din walang English. Lahat yan kanji yan. Lahat yan is a Japanese writing. Yung kanji nila na hindi ko talaga yung may mababasa na may nabasa lang ako. Siguro ano lang yung ears, nose, ganun. Pero yung ano na doon, yung namay, mga ganun, yung mga namay, yung mga birthday, yun lang nababasa ko. Pero yung mga yung iba doon, ang hirap pag wala kang kasamang Japanese na pumupunta sa isang clinic or hospital. Talaga mahirap pag hindi ka marunong magsulat. Mahirap siya. Pero mahirap siya. Totoo, mahirap siya. Pero pag marunong ka pag marunong ka magsalita, kagaya ko, hindi ako marunong magbasa ng mga kanji. Pero marunong naman ako magsalita, grammar. So yan ang point, yan ang parang plus point ko ba dahil marunong naman ako mag-conversation ng Japanese. Kaya nakakatulong talaga pag marunong ka magsalita dito ng Japanese language at marunong ka din magtanggap ng mga nakakaintindi ka ba? Marunong ka mag-Japanese language at nakaiintindi ka ng Japanese language. Yan ang yan ang pinahahawakan ko, yan lang. Hindi ako marunong magbasa ng mga na kanji dito sa Japan. Ang hirap magbasa. Kaya mas mabuti talaga na kung hindi ka marunong magsalat ng kanji, marunong ka sa language nila, grammar nila, and marunong ka kung mag-reply sa mga Japanese nila, yung mga tanong nila na Japanese na yung mga tanong ng mga Japanese dito. Mas mabuti na marunong ka para makaintindi ka. Yan lang ang pinaghahawakan ko dito, yung alam kong marunong ako magsalita and nakakaintindi ako. So yan na, pag nandyan na yung papel, may mga sulat na. So for example lang, i-share ko lang, for example lang, baka na-experience ninyo or baka hindi nyo alam paano mag-reply sa mga question nila or paano mag-nihongo or paano magsalita sa front ng bus or paano sabihin na hindi ka marunong mag-nihongo, hindi ka marunong mag-Japanese, hindi ka pa marunong kaganyan ka marunong mag-Japanese. So siguro yung i-ano ko lang is yung pag-deliver mo ng Japanese, kailangan is always, lalo na sa mga hospital, in the clinic, dapat gamitin mo talaga yung very polite form of language ng Japanese language, yung pinaka-polite talaga, dahil nandyan ka sa lugar ng mga doktor at mga clinic, which is kapulit-polite. Kaya kailangan gamitin mo sila. For example, sabi ko sa kanya, for example lang, sabi ko sa babae doon na staff na pasensya na po dahil hindi ako marunong magbasa ng kanji.
isasabi mo doon na ano ka doon na excuse me, sabihin mo excuse me, hindi po kasi ako marunong magsulat na kanji, hindi din ako nakakabasa ng kanji. Pwede ba po patulong ng pasulat or pabasa nito. Ganon mo siya i-please sa mga Japanese na staff doon. Pero naman yung mga Japanese, sumutulong yan, mga staff, alam nila yan na hindi ka marunong ganon, tinutulungan ka nila. Mabilis lang tulad lang, ka na lang, answer ka na lang mag-answer ka sa mga question nila. Kung anong nakasulat doon, yun ay question nila din, sagutin mo na lang. Ganon lang yan. Ganito lang yung sasabihin mo. Sabihin mo sa staff doon na sumimasen. Sabihin mo ganon. Sumimasen. Kanji o yuminai desu. Yonde moratte ii desu ka? Parang ganon. Parang sinabi mo nga, excuse me, hindi ako marunong magbasa ng kanji. Pwede ba pabasa naman? Ganon. Advice ko sa mga Filipino dito na huwag tayo matakot pag may nafe-feel tayo na masakit, kagaya ko feel ko may kakaiba sa tinga ko, or may ubo ka, or parang may kakaiba sa nodo mo, or sa mata mo, or sa ilong mo, or sa mga skin mo, kahit saang parte ng katawan mo, pag feel mo na parang kakaiba, parang masakit, or parang kakaiba lang, para sa akin is ipa-check mo kaagad siya. For me, ipa-check nyo kaagad yung mga ganon para malaman kaagad natin kung anong klase siya, anong klaseng sakit siya, or ano lang siya. Kailangan ipa-check agad natin dahil dito sa Japan mataas yung pila, mga garon. Maraming pumunta dito sa clinic or sa mga hospital, kaya jikang kakaru yan, take time na pagpunta talaga. Kaya for me, punta ka kaagad pag may na-feel ka na hindi maganda, parang gano'n. Then pag tingin mo parang nahihirapan ka talagang mag-Japanese or mag-sulat or mag-Japanese language, magsalita ba, nahihirapan ka pa, pwede ka naman please sa sa mga company nyo, or pwede ka pa patulong sa mga friends mo na mga Japanese na marunong magsalita. Pwede din, or pag may close ka na Japanese person, mga Japanese na friends mo, patulong ka sa kanila, or pag may time sila, paano ka sa kanila, mag-unigay ka sa kanila na punta kayo sa clinic or punta kayo sa hospital. Dapat mag-unigay kayo para matignan agad kung ano yung mga masakit anong dahilan or bakit sumasakit yung mga part ng katawan ninyo. Yan ang dito sa Japan. Punta ka kaagad. Huwag mo yan. Ako, sa akin yung tenga ko, 2 days ago. Kaya, gano'n lang, huwag nyo paabutin ng 1 week or 1 month yung mga sakit natin dito sa Japan. Dahil, alam nyo na, malayo tayo sa family, di ba? Malayo tayo sa mga family natin, especially sa mga trainees, yung mga malayo sa pamilya, mag-isa lang dito sa Japan, kaya punta kayo kaagad doon. Then, pag hindi nyo alam, pwede nyo naman i-search yan sa, di ba? I-search nyo sa Google kung ano yung dapat yung puntahan, yung mga tenga, yung mga ilong, or ano yung mga sakit na nararanasan ninyo. Then, i-search nyo dyan na near me, kanang malapit lang kung saan ka nakatira, marami dyang clinic. Kaya, i-search nyo lang sa Google, then punta ka kaagad, okay?
wag maggamang sa mga sakit-sakit dito sa Japan. Dapat pa-check mo talaga agad yan bago pa yan lalala. So yan lang ang mai-share ko na experience ko ngayon sa pagpunta doon sa sa clinic ng mga tenga. Ano pala siya doon? ENT. So meaning ng ENT is yung ears, 'di ba? ENT kasi ang pangalan niyan eh. Ears, nose and throat, 'di ba? So ENT yan sila ang nakasulat diyan. ENT. Ears, nose and throat na doctors or specialist. Yan ang puntahan mo pag nakaranas ka ng sa tenga mo, ilong at yung throat mo. Okay? So I hope na wag kang maggamang diyan. Punta agad para malunasan agad yan ng mga sakit-sakit natin. Okay? So okay, diyan lang muna yung magi-end and magtatapos yung natin ngayon, video natin na ngayon na about sa clinic ng mga tenga. Okay? And thank you if you're watching until now. Salamat, thank you, and I hope pag feel mo or parang sa tingin mo nakakatulong ako sa iyo or parang interesting yung mga content ko or nakakatulong sa iyo lalo na sa mga Filipino dito sa Japan, if you think na parang interesting yung yung topic ko, and pag may mga tanong kayo or may mga comment kayo, I hope na sulatan nyo dyan magsulat kayo sa ibaba dahil binabasa ko yan, then nagre-reply ako sa mga comment ninyo. And I hope you enjoy always na pinapanood nyo yung video ko about dito sa Japanese life. And yan lang. So dito na itatapos ko na, and see you in next one. So kailangan natin bumili ng ng malaking buds. Kaya bili tayo ng malaking buds. Yung cotton buds bili tayo ng malaking cotton buds para sa paglinis ng tenga ko. Ayoko na gumamit ng maliit. Liang. Spiral. Ito may siya. Dito okay, mas maganda to. Mas maganda to, no? 2 ways. Mas maganda 2 ways. Marami naman dito. Mas maganda to. 2 ways. Okay, ito na lang. Bili na.